Lumapit tayo sa ating Panginoon, awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin nang may tuwa at galak, nang may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ialay po natin ang misang ito para sa karangalan ng ating mahal na ina, mahal na Pira ng Lasalet. Hilingin po natin ang kanyang panalangin para sa atin ng mga anak niya. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga pagkakasala at kakulangan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Isal natin ang mga tumutulong sa atin. Panalangin natin ang mga OFW. Kayong din ang mga may sakit na mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang, sapagkat kami hindi makabapayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos, para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay, tulad ng sinabi namin sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayanan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo pa ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kaniyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping yon at ipinagpagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay niyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000. At ang sabi, Panginoon, heto po ang binigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi nyo tinamnan at nag-aani sa hindi nyo hinasikan. Natakot po ako. Kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin. Tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan ilalagak sa bangko? Di sana'y may nakuha kong tubo ngayon. Kunin niyo sa kanyang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ikukunin pa. Itapon niyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Nasamahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang tinatawag sa Ingles na Parable of the Talents. Pero hindi po dapat ito tumukoy lamang pag ini-interpret natin sa mga talento natin, ha? Ito rin po ay tumutukoy sa kakayanan natin, sa kondisyon ng buhay natin, maging ng pamilya natin, sa connection natin, sa kapangyarihan natin, sa impluwensya natin, sa oras na meron tayo. Basta it speaks about all the resources that we have, of which God is the very source. Sa Diyos nang galing. Kaya nga, paulit-ulit dito, yung mga salitang Panginoon, alipin. Yung mga salitang ibinigay sa kanila ng Panginoon ng salapi o talento. Para i-emphasize na ang mga binigay sa alipin ay sa Panginoon nila, hindi sa kanila. Maging sila mismo, sapagkat ang mga alipin ng panahong iyon ay pag-aari ng kanilang Panginoon. Same thing with us. Lahat ng bagay na meron tayo, ano man ito, hindi sa atin, kundi sa Panginoon natin. Maging ang buhay natin. At ang lahat ng ito ay ina-expect niya na pagyayamanin natin, gagamitin natin, payayabungin natin. Sa ating unang pagbasa ay sinasabi doon na payabungin ang ating pagmamahal. Alam po ninyo, ang pagmamahal ay fruit of the Spirit, bunga ng Espiritu Santo. So kung ito'y bunga na, ibig sabihin, ito yung kinita na ng gifts of the Spirit, kinitang karakter, kinitang virtue. So ibig sabihin, kumbaga sa investment, yung pagmamahal ay kita na tumubo na Pero sinasabi dito, i-improve pa raw natin. Which basically means, hindi po dapat tayo tumigil sa paggamit ng mga resources na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kinakailangan ito'y payabungin natin ng payabungin. Wala pong official na retirement age sa pagsunod natin sa ating Panginoon.
Kaya nga po si Moises ay naglingkod sa Diyos hanggang sa katandaan, hanggang kamatayan. Gayon din si San Juan, Evangelista. At kaya nga, sina Simeon at Anas ay naghintay sa templo. Tumanda na, buong buhay nila. Sapagkat as Christians, we should serve God all throughout our lives. Maiiba lang ang forms mula siyempre sa mga physically demanding tasks, ministries, to a lighter one. But the idea is, dapat tuloy-tuloy ang paggawa natin para sa Panginoon. Ang pagpapayabong ng mga resources na ibinigay niya sa atin. Kaya nga, isa sa mga lagi ko sinasabi sa mga nakahiga sa banig ng karamdaman, maniwala po kayo, may mission pa rin kayo. Nandiyan ang mission na ipagdasal niyo po kami kahit ako na hindi niyo kakilala. Sinasabi ko lagi si Father Fidel, pagdasal niyo po sa mga may sakit na hindi ako nakikilala. Hindi na nakakakita, binubulong ko. Yun po ang mission niyo. Ang mission po rin niyo ay manatiling matatag sa kabila ng karamdaman ninyo upang maipakita ninyo ang Diyos ay mabuti pa rin talaga sa kabila ng malubha yung sakit. Mission natin yun eh. We can still serve the Lord in that manner. Baka nga tindi pang service yun. Matinding pagpupuri sa Panginoon. Matinding witness ang yun. Kaya, hindi tayo dapat tumigil sa paglilingkod natin sa Panginoon natin hanggang sa siya'y dumating kung saan isusulit nga po niya kung paano natin ginamit ang mga resources na ibinigay niya sa atin. You see, hindi po sapat na ginamit lang po natin ang mga resources natin, ang mga talents natin. Ang mas mahalagang tanong kaysa dyan ay, paano natin ito ginamit? Ito ba ay sa paraan na gusto ng Panginoon natin o sa paraan lamang na gusto natin? Tandaan po natin ang lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos, pag-aari ng Diyos. Kaya dapat natin gamitin ang mga ito ayon sa gusto ng Diyos. Halimbawa, pwede ba tayo maging mabuting katiwala kung gagamitin mo ang katawan mo para makapanukso o para kumita dahil nagpapakita ka ng katawan mo? Magiging mabuting katiwala ba tayo ng Panginoon kung gagamitin natin ang platforms natin sa social media para pag-promote ng sugal? Para magpalabas sa mga hindi kaaya-aya ng mga bastos, ng mga eksenang may matinding pagmumura? Magiging mabuting katiwala ba tayo kung gagamitin natin ang ating kapangyarihan at ang impluwensya para sa kasamaan, para sa kasalanan? Magiging mabuting katiwala ba tayo kung gagamitin natin ang ating talino para makapanloko? Magiging mabuti ka kayang katiwala kung hindi ka magiging tapat sa asawa mo, kung hindi mo aalagaan ang mga magulang mo, kung magiging lapastangan ka sa mga... I don't think so. Hindi sapat na ginagamit lamang natin ang mga resources natin. Dapat itanong din natin, ginagamit ba natin ito sa paraan na gusto ng Panginoon natin? Abay, kung ginagamit lamang natin ang mga resources natin sa mabuti, napakabuti na magiging mundong ito. Dito na lang po sa atin sa Pilipinas, yung talamak na korupsyon, ang ibig sabihin nun, ay talagang hindi natin ginagamit ang ating mga resources sang ayon sa gusto ng Panginoon. At pananagutan po natin yun sa tipo o sa takbo ng sinasabi ngayon sa talinghaga sa Ebanghelyo. Kung gaano ang ibinigay sa atin, ganun din ang inaasahan sa atin. With great power comes great responsibility, sabi nga po natin. Kaya lagi po nating tanungin ang paggamit na ginagawa natin. Sapagkat ano man ang meron tayo ay means ng Panginoon upang marating natin ang kalangitan. Grasya ng Panginoon upang marating natin ang kalangitan. Kung ito'y gagamitin natin ayon sa Kanya kagustuhan. Pero kung ano man din ang meron tayo ay pwedeng maging mitsya para tayo mapunta sa impyerno kung hindi natin gagamitin ito ayon sa kalooban na nagkaloob sa atin ito. Kaya again, let us do some soul searching para kung mali man ang paggamit natin sa mga talents na ibinigay ng Panginoon sa atin, maitama na natin. At kung tama naman ang ginagawa natin para sa kabutihan, for God's glory, for His kingdom, tuloy lang. At maganda na mas ma-realize po natin na dahil tama ang ginagawa natin, mapagod man tayo, mamahinga lang tayo ng saglit, tutuloy uli natin dahil tama naman ang ginagawa natin. Hindi tayo mapapagod. Mamamahinga lang tayo kung tayo mapagod. Hindi tayo mag-give up, rather. Hindi tayo mawawala ng pag-asa. Ano man ang maranasan nating problema kung alam natin na tama ang paggamit na ginagawa natin sa mga biyayang pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Kasi sa ganitong paraan, sigurado ko gusto natin na tayo madatnan niya, ginagawa ang inaasahan niya. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. kung may magagawa ang Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko alam sapagkat mahal niya ako. diringgin ng Diyos Alam niya ang ang pinagdaraanan. samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam ang niya samo ko. ang sitwasyon ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Kumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang pinagkakaloob mo para magamit namin nang ang tungkuling pinagkatiwala mo, inaasahan po ninyo ay magampanan namin. Tulungan mo po kaming makita ang lahat ng ito nang hindi kami mag-feeling na kulang, nang hindi namin isipin na kami yung pinababayaan. Tulungan mo po kaming maibulat ang aming mga mata ng pananampalataya para makita na kung may inaasahan ka man sa amin, may biyaya ka naman na ibinigay upang ito ay magawa namin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magampanan ang iyong kagustuhan. Hallelujah! Sa pamilya, Hallelujah. sa pinagtatrabahuhan, hallelujah! Sa simbahan, hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Malabo yan. Paniwalaan mo yan. Babalik sa Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapat ang biyaya. Huwag kang patalo sa lungkot, sa takot at sa pag-aalala mo. Kapag binibigyan ka ng task ng Diyos, hindi siya magkukulang para sa mga bibigay niyang biyaya upang ito'y iyong magampanan ng lubos. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kaya sana, kapatid, huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag mong isiping pinababayaan ka niya. Hindi. Sapagkat gusto kanyang maging daluyan ng kanyang pagkapala. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparan noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, ialay lahat ng yaman at buhay. Ihahandog sa'yo, papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan. Itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang aking dalangin, maging karapat
dapat sa iyong tingin itong pusong nananabing na makapiling ka tuwi na ihandog sa'yo, papuri sa ngalan mo kahit na may kasalanan. Itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpatawad ng mga kasalanan namin, sapagat siyang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan ngayong ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang aming ina ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. San Jose, kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagtiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tuso, at itihadya mo kami sa lahat ng masama. Ilig namin kami adya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang nan. Sa landas ko'y hawi ng buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko. Tunawin at gawing ulan, laan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadap, ako'y muling ibangon mo. At umasa kang maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang nan. Sa landas ko'y hawi ng buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko. Tunawin at gawing ulan, lan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadlak, ako'y muling ibangon mo. At umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo. Maglilingkod sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyab, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya mahal nawa. na Birhen ng Lasalet at kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisat sa mga tulong na binibigay po ninyo na nakatutulong ng malaki sa mga tinutulungan po.
natin. Kaya marami pong salamat. Ang Panginoon na po ang bahala sa inyo. Yan po ang lagi naming dinadasal para sa inyo. Salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at last again. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at last again. Salamat.